Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin nino man. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras, at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. Mayroon akong kapighatian o mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayong mga tao, kapag sure na tayo sa isang bagay, pag sigurado na tayo sa isang bagay, wala nang atrasan, wala nang bawian. And seemingly, sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, ganito yung nararamdaman at pinapakita ng mga alagad. Kaya nga sinasabi nila, "Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at alam na namin na hindi na kailangang tanungin nino man." Ibig sabihin nun, pinapahayag na ng mga alagad ni Jesus ang kanilang kasiguruhan, ang kanilang pananampalataya sa Kanya, para bang wala nang bawian. Pero kasabay, nung kanilang pagpapahayag ng pananampalataya, ay yung babala o warning ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, "Naniniwala na ba kayo ngayon?" Pero kasunod nun, sinabi din niya, "Magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayo." Babala. Pero kasabay din, nung babala na yon ay yung pagbibigay ng lakas ng loob ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Pagkatapos na magpahayag ng pananampalataya ng kanyang mga alagad, binigyan niya ng babala. Pagkatapos niya namang bigyan ng babala, binigyan niya ng pagpapalakas ng loob. At hindi lang sa mga alagad na ito, yung binibigyan ng lakas ng loob ng ating Panginoon. Lahat tayo patungkol sa atin ng pagpapalakas ng loob na ito. At binibigyan tayo ng lakas ng loob ng ating Panginoon dahil unang-una, alam niya na kahit may pananampalataya tayo, alam niya meron pa rin tayong kahinaan. Sa ating ebanghelyo narinig natin, tinanggap niya, alam niya na nananampalataya sa Kanya at naniniwala sa Kanya ang mga alagad. Pero alam niya rin na may kahinaan ito mga alagad na ito. Alam niya rin na magkakawatak-watak sila. Alam niya na magkakanya-kanya sila. At alam ng ating Panginoong Jesucristo, alam ng poong Jesus Nazareno
ang kahinaan ng bawat isa sa atin. Alam niya na dahil sa kahinaan na yon, pwede rin tayong magkawatak-watak at magkanya-kanya. Kaya nga ang binibigay niya sa atin ngayon, pagpapalakas ng loob. Pangalawa, binibigyan tayo ng lakas ng loob ng ating Panginoon dahil nga mahina tayo. Mahina tayo. Kaya binibigyan tayo ng lakas ng loob ng ating Panginoon. Alam ng Diyos yung mga weak points natin. Alam niya kung saan tayo mahina. At kung saan tayo mahina, doon pinapalakas ng Diyos ang kalooban natin. Doon pinapalakas ng Poong Jesus Nazareno ang kalooban natin. At panghuli, binibigyan tayo ng lakas ng loob ng ating Panginoon dahil sabi niya nga sa ating Ebanghelyo, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Napagtagumpayan na ng ating Panginoon, napagtagumpayan na ng ating Poong Jesus Nazareno ang sanlibutan. At yung ibig sabihin ng sanlibutan nito ay yung lahat ng mali, lahat ng kasalanan, lahat ng kabuktutan dito sa mundo. Na ibig sabihin, kung napagtagumpayan niya na ang lahat ng bagay, walang anuman o sino man ang makakatalo sa Kanya. At kung alam natin at kung confident tayo ng ating Panginoon ay laging nagtagumpay at nagtagumpay na, wala tayong ibang makukuha sa Kanya kundi ang lakas ng loob na binibigay niya sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, patuloy tayong umasa sa ating Panginoon. Patuloy nating tanggapin yung pagpapalakas ng loob na binibigay sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen.